Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1586, Pagbabalik sa dakilang mundo. Sa sandaling iyon, dumating si Lu Yao sa tabi ni na Lin Fang at Rou Exi. Tumingin siya kay Lin Fang at ngumiti ng walang pakialam. Lin Fang, pagkatapos ng 3 taon, cultivator ka pa rin ng ika-8 layer ng Zunchi. Tiyak na nakagawa ka ng mahusay na pag-unlad sa mga tuntunin ng deployment spells, sa palagay ko. Sumulyap si Lin Fang kay Lu Yao at malamig na ngumiti. Okay lang ako. Okay lang ako. Sa isip ni Lu Yao na malamig na umuungol. Ang napakahusay na deployment spell ng Everlasting Celestial Emperor ay hindi ka panipaniwala, ngunit si Lin Fang ay naglakas loob na sabihin. Okay lang ako. Nangangahulugan iyon na sinayang niya ang huling 3 taon sa pagsisikap na unawain ang mga ito, kahit na imposibleng maunawaan ang mga ito sa napakaikling panahon. Si Lin Fang ay katawa-tawa. Si Lu Yao ay gumugol ng kalahating taon sa pagsisikap na maunawaan ang mga spell ng deployment bago niya napagtanto na ito ay napakahirap. Sa oras na iyon, huminto siya at nagpas siyang magsanay ng cultivation, hindi na siya malayong makapasok sa Huangqi layer. Kumpiyansa siya na sa antas ng kanyang pagtatanim ng espada, madali na niyang mapapatay ang taong dating 3 taon na ang nakakaraan. Sa kabilang banda, hindi pa umuunlad si Lin Fang, nag-aksaya lang siya ng oras sa pagsisikap na unawain ang mga deployment spell na imposibleng maunawaan sa napakaikling panahon. Para kay Lu Yao, ang mga deployment spell memories na iyon ay mga hindi mabibaylang kayamanan na walang kinalaman sa cultivation. Umupo si Lu Yao sa tabi ni Lin Fang na parang magkaibigan sila. Tila nakakalimutan na nila noon pa man ay gustong makipag-away. Lin Fang, ang iyong pagtatanim ng espada ay hindi ka panipaniwala. Noon, madali mo sana akong natalo, pero ngayon nag-aksaya ka ng napakaraming oras sa pagsisikap na maunawaan ang mga deployment spells. Nakakalungkot dahil karamihan sa mga emperador ay hindi naiintindihan ang mga deployment spell, lalo pa tayong mga zone level cultivator. Mahinahong sabi ni Lu Yao. Mukhang masaya si Lin Fang. Tumiti siya kay Lu Yao at sinabing, tapos ka na bang magsalita? Si Lu Yao ay galit sa loob, ngunit hindi niya ito ipinakita sa labas. Paano mananatiling kalmado si Lin Fang, at pinagtatawanan pa siya. Walang paraan na umunlad siya nitong huling 3 taon. Oo ako. Sabi ni Lu Yao na tumatango. Sige, kung tapos ka nang magsalita ng kalokohan, asar ka. Tumayo ka sa akin. Sabi ni Lin Fang. Tumayo si Lu Yao at malamig na umungol. Kapag bumalik tayo sa dakilang mundo, kailangan nating magpalitan ng pananaw tungkol sa pagtatanim ng espada, kapatid na Lin. Pagkatapos sabihin niyon ni Lu Yao ay naglakad na siya palayo. Hindi man lang siya sinulyapan ni Lin Fang nang umalis siya. Si Lin Fang ay walang pakialam sa kanya. Ang batang babae sa tabi ni Rou Exi, ang kapwa disipulo ni Lu Yao, ay tumingin kay Lin Fang gamit ang kanyang magagandang mata, na mangha. Maliit na kaibigan. Sabi ng isang emperador na lumapit kay Lin Fang sa sandaling iyon. Iyon ang emperador na nakilala niya sa palasyo kung saan nila pinagdadaanan ang lahat ng mga bitag. Naalala ni Lin Fang na medyo mabait ang lalaking iyon, hindi katulad ng emperador na nakasuot ng berdeng damit na pinatay ni Lin Fang. Guro, sabi ni Lin Fang na tumatango. Tumiti ang emperador at sinabi, munting kaibigan, huwag mo akong tawaging master, parang hindi tayo magkakilala. Tawagin mo akong Mui. Dapat akong magpakita ng respeto dahil mas matanda ka sa akin. Tatawagan kitang Master Mui. Magalang na sabi ni Lin Fang. Sige. Munting kaibigan, hindi ka nag-level up nitong nakaraang 3 taon, kaya siguro nag-aaral ka ng deployment spells. Tanong ni Mui kay Lin Fang. Hindi tulad ni Lu Yao, alam niya na matalino si Lin Fang. Pinanood pa niya itong patayin ng isang emperador gamit ang kanyang espada. Dahil alam niyang matalino si Lin Fang, alam niya na hindi maaaring sayangin ni Lin Fang ang kanyang oras sa palasyo. Naging dahilan ito upang maniwala siya na inilaan ni Lin Fang ang buong oras sa deployment spells. Hindi gaanong mahalaga ang mga resulta, ngunit mayroon na akong mas malalim na pagpapahalaga sa mga spell ng deployment. Mahinhin na sabi ni Lin Fang. Ang mga resulta ay hindi naging hamak, bukod kay Yandy, siya lang ang nakapag-aral ng isang buong deployment spell. Iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ng Everlasting Celestial Emperor ang lahat ng deployment spell sa kanya. Anong palabas? Naisip ni Lu Yao pagkatapos niyang marinig si Lin Fang. Tiyak na may natutunan siya habang nandoon siya. Nagulat si Mui. Naunawaan ni Lin Fang ang isa sa libong mahusay na deployment spell, na sa kanyang sarili ay kamangha-mangha at maaaring maging kwalipikado siya bilang isang tunay na henyo. Munting kaibigan, may mga natutunan din ako. Kapag nakalabas na tayo, maaari ba tayong makipagpalitan ng mga pananaw sa deployment spells? Maaari pa nga tayong magsama ng ilang oras. Ano sa tingin mo? Tanong ni Mui habang nakangiti kay Lin Fang. Akala niya ay pambihira si Lin Fang, kaya ang pakikipagkaibigan sa kanya bago siya lumakas ay makikinabang lamang sa kanya. Napansin ni Lin Fang na kumikislap ang mga mata ni Mui. Laging magandang magkaroon ng isang emperador bilang kaibigan, ngunit hindi alam ni Lin Fang kung ano ang nasa isip ng lalaking iyon. Kahit na inisip ni Lin Fang na si Mui ay magalang at mabait sa ngayon, ang paglalakbay kasama niya ay maaaring isang panganib. Kung naging agresibo si Mui, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Lin Fang. At saka, hindi alam ni Lin Fang kung gaano talaga kalakas si Mui, basta interesado siya sa deployment spells.
Hindi alam ni Mui na natanggap ko ang lahat ng deployment spells mula sa Everlasting Celestial Emperor. Bukod doon, wala akong alam na maaaring maging interesante sa isang emperador. Isip ni Linfang. Tumiti siya at tumango. Iyan ay magiging isang kasiyahan, Master Mui. Haha, mahusay, may natutunan din ako. Sa ganitong paraan, pareho tayong matututo sa isa't isa, sabi ni Mui. Tuwang-tuwa siya na tinanggap ni Linfang. Lalong nagalit si Lu Yao matapos niyang marinig na nag-uusap sina Linfang at Mui. Gusto niyang labanan si Linfang kapag nakabalik na sila, ngunit ngayon ay maaaring makialam ang isang emperador. Habang ito ay nangyayari, ang lahat ay napapaligiran pa rin ng mga mapanirang enerhiya. Ang elepante ay nilalanghap at inilalabas ang mga ito habang papalapit sila sa pasukan sa ipinagbabawal na lugar. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa periphery ng ipinagbabawal na lugar at huminto ang dambuhalang elepante. Terena, pagkalabas mo, umalis ka sa Siziyang City ng mabilis hanggat maaari. Sabi ng dambuhalang elepante. Pagkatapos, ang mga silhouette ng mga tao ay kumikislap. Maraming tao ang nakatingin kay Linfang at sa iba pa pagkatapos nilang umalis sa ipinagbabawal na lugar. Sa loob ng 3 taon na iyon, marami pang tao ang nakarinig tungkol sa ipinagbabawal na lugar, at sila ay dumating, ngunit dahil hindi nila narinig ang tungkol sa elepante, sila ay nalilito kung ano ang gagawin. Lumabas sila. Akala ang daming tao. Nakapagtataka, ang mga tao ay nakalabas ng buhay mula sa ipinagbabawal na lugar. Higit pa rito, hindi lang iilan sa kanila, kundi isang pulutong. Whoosh! Gumalaw ang mga tao na parang hangin at damapo sa harap ng mga kalalabas lang sa ipinagbabawal na lugar. Ang ilang mga emperador sa langit ay tumingin sa kanila at walang pakialam na nagtanong. Saan kayo nagpunta? Nahanap mo ba ang palasyo ng emperador? Ang palasyo ng emperador ay nasa bawal na lugar, ngunit ito ay nawasak. Dumating ang isang dakilang emperador at winasak ito. Mahinahong sabi ni Mui. Nawasak ang palasyo. Nagulat ang karamihan. Lu Yao, Rou Exi, Lin Zhu. Sabi ng isang emperador sa sandaling iyon. Siya ay malamang na isang malakas na cultivator mula sa Sword Mountain dahil mayroon siyang isang mukhang sinaunang espada na nakapatong sa kanyang likod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Sumama ka sa akin." "Sige." Sabi ni Lu Yao habang tumatango. Tapos, sumunod naman siya. Tigtas siya sa piling ng matanda na iyon, na mahalaga ngayon dahil may mga taong gustong malaman pa ang tungkol sa palasyo ng emperador, kaya lahat ng nakatakas ay malamang na nasa panganib. Tumango si Rou Exi kay Linfang at pagkatapos ay umalis kasama si Lin Zhu. Ang Sword Mountain ay may ilang makapangyarihang emperador, kaya walang sino man ang nagtangkang pumihil sa kanila na umalis. Tere na rin. Sabi ni Mui kay Linfang. Siya ay sapat na malakas din, kaya walang sino man ang magtangkang pigilan sila. Sinulyapan ng karamihan ng mga natitirang tao, lalo na ang mga mahihina o hindi kabilang sa isang makapangyarihang grupo. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, ang naglalakihang alon ng Chi ay gamulong sa mga alon. Mukha namang nagulat si Mui at sumimangot at bumilis. Ganoon din ang ginawa ng maraming tao sa paligid at bumilis. Yung mga kakaalis lang sa ipinagbabawal na lugar hindi pwedeng umalis, utos yan ng Everlasting Palace. Sabi ng isang napakalakas na boses. Nagulat si Mui at ang lahat. Gayunpaman, si Mui at ang iba pang mga emperador ay bumilis na umalis, ang mga hanggal na tao lamang ang titigil. Isang utos mula sa walang hanggang palasyo. Tanong ni Linfang. May kinalaman ba ito sa Everlasting Celestial Emperor? Pagkatapos bumagsak ang walang hanggang Celestial Emperor, muling itinayo ng kanyang disipulo ang walang hanggang palasyo, ngunit itinayo niya muli sa ibang teritoryo sa Siziyang City. Ang umatake sa palasyo ay malamang na nagpaalam sa mga tao mula sa labas ng mundo, kaya ito ay sila. Sa kasamaang palad para sa kanila, sila ay mas mabagal kaysa sa amin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1587, Pamimili. Nakakatakot ang bilis ni Mui. Lumipad sila sa hindi mabilang na mga hanay ng bundok, ngunit hindi sila huminto minsan. Kung gagawin nila, baka maabyutan sila ng mga taong iyon mula sa walang hanggang palasyo. Linfang, hindi ka pa nakaka-level up. Makakahanap kami ng lugar para makapagpahinga ka at mag-level up kung gusto mo. Wala akong ideya, kaya sabihin mo lang sa akin kung saan mo gustong pumunta at susundan kita. Sabi ni Mui habang nakangiti kay Linfang. Gusto kong pumunta sa Qingdi Mountain, kung saan naroon ang 9 na dakilang Celestial Castle. Dapat alam mo ang tungkol sa lugar na iyon, tama ba Master Mui? Tanong ni Linfang. Ang 9 na dakilang Celestial Castle ay napakalayo, kaya't hindi magugulat si Linfang kung hindi alam ni Mui kung nasaan sila. Oo, maaari mong ma-access ang maliliit na mundo mula doon. Ayos ang lugar, ngunit napakaraming tao ang nagsisikap na pamunuan ang maliliit na mundo doon. Ang 9 na dakilang Celestial Castle ay umiral ng mahabang panahon at medyo maimpluwensyahan. Hindi pa ako nakakapunta doon, ngunit alam ko ang tungkol dito. Natatawang sabi ni Mui. Masaya akong pumunta doon. Marahil ito ay isang magandang lugar upang makipagpalitan ng mga pananaw sa mga spell ng deployment. Sa tingin ko din. Sabi ni Linfang na masayang nakangiti. Ang dahilan kung bakit hindi niya hiniling na bumalik sa Yaoye Island ay dahil karamihan sa mga tao mula doon ay umalis upang hanapin ang Great Imperial Everlasting Palace.
Kung nag-practice siya ng deployment spells doon, malalaman nilang natanggap niya ang mga transmisyon ng Everlasting Celestial Emperor. Hindi pa rin alam ni Lin Fang kung sino ang mga pinuno ng Yaoyi Island, kaya ayaw niyang ipagsapalaran ito. Sa kalaunan ay dumating sina Muyi at Lin Fang sa teritoryo ng siyam na dakilang Celestial Castle. Binago na ni Lin Fang ang kanyang mukha sa mukha na hindi pa nakita ng sinuman sa dakilang mundo. 3 taon na siyang hindi nakapunta sa siyam na dakilang Celestial Castle, kaya hindi niya inaasahan na mahihirapan siya. Ang kanyang bagong pagkakakilanlan ay Moen mula sa Everlasting Palace. Ang Everlasting Palace ay nasa Xiziyang City, na napakalayo sa siyam na dakilang Celestial Castle, kaya walang sinuman sa siyam na dakilang Celestial Castle ang dapat makaalam tungkol sa lahat ng kanilang cultivator. Siyempre, sinabi na ni Lin Fang kay Muyi ang lahat ng ito, kaya si Muyi ay mula na rin ngayon sa Everlasting Palace. Si Muyi ay tiyuhin ni Moen at sila ay naglalakbay upang maging mas malakas. Hindi pumunta sina Lin Fang at Muyi sa alinman sa mga kastilyo, sa halip ay nanatili sila sa loob ng buffer zone. Nakahanap sina Lin Fang at Muyi ng patio at nakaupo sa ilang upuang bato. Nag-uusap sila tungkol sa deployment spells na natutunan nila. Nakuha ni Muyi ang illusion deployment spell sa kanyang kuweba. Ang paggamit ng ilusyong cosmic energy upang yukit ang mga marka ng pag-deploy nito ay ang pinakamabisang paraan upang maisagawa ang spell ng pag-deploy ng ilusyon. Hindi itinago ni Lin Fang ang katotohanan na pinag-aralan niya ang nakakasira na deployment spell. Talagang natanggap na niya ang lahat ng deployment spells, ngunit hindi niya sinabi kay Muyi ang tungkol doon. Nagpalitan sila ng kuro-kuro tungkol sa kani-kanilang deployment spells at nagpalitan pa ng mga ito. Walang pakialam si Lin Fang na ibigay ang kanyang nakakasira na deployment spell kay Muyi. Ang deployment spells ng Everlasting Celestial Emperor ay bumubuo ng malawak na kaalaman at malalim na scholar. Pagkatapos ng 3 taon, ganito pa rin ang pakiramdam ko na kakaunti lang ang alam ko tungkol sa kanila. Mas talented ka pa sa akin, Lin Fang. Sabi ni Muyi na humihingal. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Siguro kung kanino niya ipinadala ang kanyang kaalaman sa huli nang ilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan sa lahat. Siguro hindi siya nagbigay ng anuman sa sinuman, sinusubukang akitin ng dakilang emperador na umaatake sa kanya. Sabi ni Lin Fang. Hindi, sa palagay ko, dapat 2 tao ang napili niya. Hindi niya ipagsapalaran na hayaang mawala ang kanyang deployment spells. At saka, malamang na pinili niya ang mga pinakatalentadong tao, sa ganoong paraan, kapag naging malakas ang mga taong iyon at nakabisado ang kanyang deployment spells, maaakit nila ang atensyon ng Everlasting Palace. Ang kanyang inapo ay lalaban sa kanyang alagad, na ipaghihiganti siya. Ipinaliwanag ni Muyi ang lahat ng ito habang masayang nakangiti. Hindi yun gaanong inisip ni Lin Fang. Nang umalis sila sa ipinagbabawal na lugar, naghihintay na sa kanila ang malalakas na cultivator. Nangangahulugan niyon na ang mga inapo ng Everlasting Celestial Emperor, na nakatanggap ng kanyang mga transmisyon, ay mga kaaway na ng dakilang emperador sa mga damit na Saiyan. Hindi hahayaan ng dakilang emperador na mawala ang mga inapo ng Everlasting Celestial Emperor. Ang tanging magagawa ng mga inapo ngayon ay manatiling maingat habang patuloy silang lumalakas. Ang Everlasting Celestial Emperor ay malupit kung gayon, iniiwan ang kanyang mga inapo sa ganoong panganib. Sabi ni Lin Fang na tumatawa at umiling-iling. Kung ang sino man ay may pagpipilian, pipiliin pa rin nilang tanggapin ang kanyang mga pagpapadala kahit na. Nakangiting sabi ni Muyi. Hindi niya alam na si Lin Fang ay lumabas sa isang kuweba ng mag-isa, kung hindi, iisipin niya na si Lin Fang ay nakatanggap ng mga transmisyon ng emperador. Naisip din iyon ni Lin Fang. Nagtataka siya kung ano ang naisip ng dakilang emperador na nakasuot ng Saiyan na damit nang makita niya siya sa labas ng mga cultivation caves. Alam ba niya na ang ibig sabihin nito ay kusang lumabas si Lin Fang? Master Muyi, tama ka, walang sino man ang makakatanggi sa mga transmisyon ng emperador. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Sa kuweba, bukod sa pag-aaral ng nakakawasak na deployment spell, nakatanggap din ako ng ilang tagubilin tungkol sa deployment spell. Kailangan kong pag-aralan ang mga alaalang iyon, at kapag tapos na ako, ipapakita ko rin sa iyo. Sa ganoong paraan, sama-sama tayong umunlad. Sige, magsanay kang mabuti. Susubukan kong mag-practice ng illusion deployment spell habang abala ka. Masayang sabi ni Muyi. Tumanggo si Lin Fang at pumunta sa kanyang silid. Sa mga transmisyon ng Everlasting Celestial Emperor, may mga pamamaraan sa paglikha ng mga deployment weapons, na iba sa paglikha ng mga regular na armas. Upang lumikha ng mga sandata na ito, kailangan ng mga cultivator na magukit ng mga banal na marka sa kanilang mga spell sa pag-deploy, kailangan din nila ng ilang materyales, lakas ng kaluluwa, at apoy. Bumalik si Lin Fang sa kanyang silid at nagsimulang pag-aralan ang mga transmission. Bumalik sa Tianqi, binigyan siya ng isa sa mga pinuno ng isang anteng-anteng kung saan siya ay inukitan ng mga banal na marka. Ang pagdurog sa talisman na iyon ay nagpapataas ng bilis ni Lin Fang nang hindi kapani-pani walang dami. Kung makakapagukit siya ng mga banal na marka gamit ang lakas ng hangin at walang laman na espasyo, at pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa isang anteng-anteng, ang kanyang bilis ay tataas ng malaki. Maaari itong maging tool na negal iligtas ng buhay sa dakilang mundo. Nagpraktis si Lin Fang ng 1 buwan bago siya umalis sa kanyang silid at pumunta sa palengke.
Doon, nakakuha siya ng ilang balahibo ng hayop na magagamit niya sa pagukit ng mga banal na marka na lumilikha ng mga anteng-anteng. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at gumugol ng mas maraming oras doon. 2 buwan. Nang lumabas si Lin Fang sa susunod na pagkakataon, nalaman niyang ang patio ay nababalot ng ambon. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan ngunit nalaman niyang may humaharang sa kanya. Paano ang spell ng illusion deployment na iyon kay Lin Fang? Nakenjuting tanong ni Mui. Hindi naman masama. Baka mastak talaga ako sa loob. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Hindi naman ganoon kalakas, pero okay lang. Kanina pa ako nagsasanay, ngunit iyon ang pinakamahusay na magagawa ko. Ang mga spell ng pag-deploy ng ilusyon ay talagang mahirap maunawaan. Nakangiting sabi ni Mui. Ang cosmic energy ay mas mahusay kaysa sa abstruse energy para magukit ng mga deployment mark, at ang mga deployment mark na inukit gamit ang ilusyon na cosmic energy ay mas malakas kaysa sa iba pang mga uri ng mga marka kapag nagcast ng mga spell ng illusion deployment. Iyon ang dahilan kung bakit ganoon kalakas ang mga spell kahit na hindi pa masyadong naiintindihan ni Mui. Master Mui, ang galing mo na, sabi ni Lin Fang na naghihikayat. Tumingin si Mui kay Lin Fang at ngumiti. Gusto mo bang lumabas ulit? Oo, kailangan ko ng mas maraming materyales para makalikha ng anteng-anteng, at para makapagbigay ng mas malakas na deployment spells. Sagot ni Lin Fang. Tumanggo si Mui at sinabing, sige, pwede ka nang umalis. Kumaway si Mui at nawala ang ilusyon. Lumitaw ang isang maliit na landas at dumaan dito si Lin Fang upang pumunta sa palengke sa buffer zone. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1588, ang kapangyarihan ng deployment talisman. Naglakad si Lin Fang sa palengke sa buffer zone, pinagmamasdan ng maraming hindi mabibaylang kayamanan. Bumili muna si Lin Fang ng ilang materyales para sa kanyang anteng-anteng at pagkatapos ay pumunta siya sa isang lugar para kumuha ng mga balahibo. Kailangan ko ng dekalidad na balahibo para ukit ng mga banal na marka, sir. Sabi ni Lin Fang sa isang matandang lalaki sa isang tindahan. Kailangan niya ng mataas na antas ng mga item dahil ang mga ordinaryong bagay ay hindi makatiis sa lakas ng mga banal na marka. Anong antas ng hayop? Tanong ng matanda. Hanggat maaari. Sagot ni Lin Fang. Mayroon akong balahibo mula sa isang hayop sa tuktok ng layer ng Zunchi, isang Saiyan Thunder Lion. Pero mahal. Sabi ng matanda. Mahirap patayin ang mga high-level na Zun Beast, kaya natural na napakamahal ng kanilang mga produkto. Ang ilang mga banal na sandata ay sapat na, tama ba? Tanong ni Lin Fang. Marami siyang banal na sandata upang makipagkasundo pagkatapos niyang tipunin ang mga ito noong nakaraang mga laban. Tiningnan ng matandang lalaki ang mga banal na sandata at ngumiti. Ayos lang. Pagkatapos, ipinagpalit ni Lin Fang ang balahibo ng leon para sa mga banal na sandata. Kulay cyan at purple ang balahibo at mukhang maganda ang kalidad. Wala siyang pakialam sa mga banal na sandata. Sa balahibong iyon, makakagawa siya ng isang mahusay na anteng-anteng. Kung nagawa niyang gumawa ng isang anteng-anteng, ito ay hindi mabibili, mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng mga banal na sandata. Kinuha ni Lin Fang ang balahibo at umalis sa tindahan. Naglakad siya ng maikling distansya at huminto muli, sa pagkakataong ito ay may mga sumulpat na sa kanyang harapan. Ang pinuno ng grupo ay mukhang isang maharlika. Kamahalan, may gusto kaming ipagpalit sa binili mong balahibo ng hayop. Sabi ng binata na nakasuot ng damit. Kinilala ni Lin Fang ang mga damit bilang suot ng mga cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Ano ba ang hinihiling mo? Nakangiting tanong ni Lin Fang. Itong banal na sandata para sa iyong balahibo. Sabi ng binata, naglabas ng isang katamtamang antas na banal na sandata. Tumiti muli si Lin Fang habang walang pakialam na sinabi. Bakit hindi mo nalang nakawin? Kumunat ang noo ng binata pagkatapos niyang marinig si Lin Fang, ngunit sinubukang manatiling kalmado at mahinahong ngumiti pabalik. Kamahalan, ako si Zhou Tian mo mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Kung bibigyan mo ako ng balahibo na iyon, masasabi mong kaibigan kita. Bakit ko kakailanganin iyon? Tanong ni Lin Fang. Hindi naman siya nagmamadaling umalis. Nagtataka siya kung sino ang kamag-anak ni Zhou Tian mo kina Zhou Tian Xiao at Zhou Tian Rou. Si Zhou Tian mo ay nasa tuktok ng ikawalong layer ng Zunchi at ang kanyang chi ay hindi matatag. Kaya, mukhang hindi ganoon kalakas si Zhou Tian mo. Tiningnan ni Zhou Tian mo si Lin Fang sa malamig na paraan at sinabi. Kamahalan, handa akong ipagpalit ang isang banal na sandata para sa iyong balahibo, huwag kang maging walang galang ngayon. Kahit na hindi kahanga-hanga si Zhou Tian mo, kilala niya ang lahat ng malalakas na nakababatang tao sa siyam na dakilang Celestial Castle at si Lin Fang ay hindi isa sa kanila. Bakit ba ang galang mo sa kanya? Magnakaw ka na lang ng gamit niya. Masungit na sabi ng katabi ni Zhou Tian mo. Malamang isa siya sa mga bantay ni Zhou Tian mo dahil nakalusot siya sa ikasyam na layer ng Zunchi. Napakahusay, gagamitin kita upang makita kung gaano kalakas ang aking anteng-anteng. Sabi ni Lin Fang sa mahinang boses. Ang lalaki sa kanyang harapan ay gumawa ng isang malaking hakbang patungo sa kanya at isang napakalaking gininto ang kamay ang biglang lumitaw sa itaas ni Lin Fang. Ngunit ginamit ni Lin Fang ang kanyang anteng-anteng laban sa gininto ang kamay. Boom! Tumunog ang mga pagsabog habang ang malakas na cultivator na iyon ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili.
Nabali ang kanyang kamay at ito ay nagliliyab. Slash. Pinakawalan niya ang Golden Holy Chi mula sa kabilang kamay niya para pagalingin ang sarili. Sa sobrang bilis, nagawa niyang apulahin ang apoy. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, tulad ng isang papel, habang nakatitig sa kanyang kamay. Nakakatakot ang deployment talisman na iyon. Nagulat si Zhou Tianmo at ang isa pang lalaki. Ang chi ng taong iyon ay mukhang ordinaryo, ngunit ito ay talagang napakalakas. Dahil si Lin Fang ay mukhang madaladilo at may sakit, si Zhou Tianmo ay unang nagmungkahi ng isang palitan. Ayaw niyang direktang nakawin ito, ngunit naging walang pakundangan si Lin Fang, kaya kailangan niyang turuan ng leksyon. Gusto lang subukan ni Lin Fang ang kanyang anteng-anteng, kung saan ginamit niya ang Demon at Fire Abstruse Energies para ukit ang mga banal na marka. Ginamit din niya ang nakakasira na deployment spell, kaya ang pagkatalo sa isang cultivator ng ikasyam na layer ng Zun Chi ay hindi kakaiba. Hindi na siya makapaghintay na pagbutihin ang kanyang anteng-anteng gamit ang mas mahuhusay na materyales, pagkatapos ay maaari niyang durugan ang sinumang cultivator ng layer ng Zun Chi. Maglakas loob ka ba? Sabi ni Zhou Tianmo. Tumiti si Lin Fang sa kakaibang paraan at sinabi. Sa tingin mo ba hahayaan ko siyang atakehin ako nang hindi pinoprotektahan ang sarili ko? Pagkatapos ay naglabas si Lin Fang ng dalawang anteng-anteng at umalis. Mukhang namutla si Zhou Tianmo. Sino ka? Paano ka nang ahas na salakayin ng aming mga tao mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness? Ang dakilang Celestial Palace of Thoughtfulness. Sabi ni Lin Fang, huminto sa ere. Tiningnan niya si Zhou Tianmo sa malamig na paraan at sinabi. Ibigay mo sa akin ang iyong mga singsing at putulin ang iyong koneksyon sa kanila. Tubo. Agad na binitawan ni Zhou Tianmo si Chi. Gusto mo bang ako na mismo ang kumuha sa kanila? Tanong ni Lin Fang, naglalakad palapit sa kanila habang nasa kamay ang kanyang deployment talisman. Biglang nawala si Lin Fang habang siya ay naging anino. Takot na takot ang itsura ng taong nasugatan kanina ang kamay. Gusto niyang tumakas, ngunit ang deployment talisman ni Lin Fang ay agad na bumagsak sa kanyang dibdib. Sumabog ang mga piraso ng laman, at nagsimula siyang magsunog. Siya ay nagbigay ng kakilakilabot na tili bago siya mabilis na naging abo. Hindi ba si Zhou Tianmo iyon? Mahilig siyang mangbuli ng mga mahihinang tao, pero hindi niya akalain na makakatagpo siya ng ekspertong anteng-anteng. Bihira ang mga taong gumagawa ng mga deployment talisman, at gayunpaman, magaling siya. Napatay niya ang isang cultivator ng ikasyam na layer ng Zun Chi nang walang kahirap-hirap gamit ang talisman na iyon. Iniisip ko kung siya mismo ang gumawa nito, dahil kung ginawa niya, mas talented siya kaysa sa binibigyan ko siya ng kredito. Sabi ng isang tao sa paligid. Walang pakialam si Lin Fang sa kanila. Lumapit siya sa nasusunog, lumuhad ng kaunti, at kinuha ang kanyang singsing. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. Napakawalang galang mo. Pagkatapos, itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin kay Zhou Tianmo at sa isa pang lalaki. Madali niyang mapatay ang mga ito gamit ang kanyang lakas, ngunit nagbago ang kanyang mukha, kaya hindi niya magagamit ang kanyang tunay na kapangyarihan. Siya ay muin mula sa Everlasting Palace ngayon at siya ay isang deployment spellcaster. Ibigay mo sa akin o ako na mismo ang kukuha. Malupit na sabi ni Lin Fang. Para siyang freak sa kanyang sickly yellow face. Kahit sino ay maaaring magkamali, ngunit dapat mong patawarin sila kung maaari. Gusto ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness ng mga kaibigang tulad mo. Sabi ni Zhou Tianmo, sinusubukang takutin si Lin Fang gamit ang reputasyon ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Wala akong pakialam dyan. Sabi ni Lin Fang habang humahakbang patungo kay Zhou Tianmo. Ngunit gumana ang pananakot ni Lin Fang nang agad niyang inilabas ang kanyang singsing at ibinato ito kay Lin Fang. Kung may itatago kayo sa akin, gagawin ko rin sa inyo. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Sinulyapan ni Zhou Tianmo ang kanyang kaibigan, at pareho silang naglabas ng higit pang mga singsing at ibinato ito kay Lin Fang. Hindi nila gustong makipagsapalaran ngayong alam nilang madaling mapatay sila ni Lin Fang. Asar ngayon. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay umalis si Zhou Tianmo at ang kanyang bantay. Hindi sila pinansin ni Lin Fang at nagpatuloy sa paglalakad, hindi itinatago ang sarili habang gumagalaw. Ang mga taong gumagawa ng mga anteng-anteng ay kawili-wili. Nakakagulat, ang taong iyon ay hindi natatakot sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Naisip ng karamihan sa malayo. Ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay tiyak na hahanapin siya sa isang punto. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Tianmo ay bahagi ng kanilang direktang angkan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1589, Kaguluhan. Kalmadong naglakad pabalik si Lin Fang. Sinusubukan pa rin ni Mui ang kanyang mga ilusyon na deployment spells nang makabalik siya. Dinala niya si Lin Fang sa isang tabi at sinabi, Lin Fang, mayroon ka bang pagbubuti dito? Tumingon-lingon si Lin Fang sa ambon, at pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at siniyasat ang ilusyon. Wala siyang mahanap na labasan. Biz. Biglang tumalon si Lin Fang at mabilis na gumalaw. Napagtanto niyang nakakulong talaga siya sa loob. Paulit-ulit siyang gumagalaw pero palagi siyang napupunta sa iisang lugar. Tumiti si Mui at sinabi, hindi malaki ang ilusyon ko, pero gumagana. Hindi na ako makapaghintay na matutunan kung paano gumawa ng mas malaki balang araw. Gagawin mo, nakangiting sabi ni Lin Fang.
Master Mui, sisanayin ko ang aking nakakasira na deployment spell sa looban, at ayaw kong maabala ako. Nakangiting sabi ni Linfang. Tumanggo si Mui. Sige, hindi ako lalayo. Ipinatong ni Linfang ang kanyang kamay sa lupa at nagsimulang magukit ng mga marka, ang bawat stroke ay malinaw at naiiba. Gaano kalakas? Isip ni Mui. Ang deployment spells ni Linfang ay mas mahusay kaysa sa kanya, lalo na pagdating sa pagukit ng mga marka. Ang kanyang mga palo ay napakatumpak at malinaw. Talagang malakas na deployment spellcasters ay hindi na kailangan gumamit ng kanilang mga kamay, maaari nilang gamitin ang kanilang mga paa. Kailangan kong mas maramdaman ang lupa gamit ang aking mga kamay. Sana nasa Everlasting Celestial Emperor's level ako, ginamit lang niya ang isip niya para magukit ng mga marka. Iyon ang pinakamataas na antas. Nakangiting sabi ni Linfang. Tumanggo naman si Mui bilang pagsang-ayon. Makalipas ang 4 na oras, nagawa ni Linfang na gumawa ng isang malakas na shattering deployment spell. Namangha si Mui sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano siya kalayo mula kay Linfang pagdating sa mga spell ng deployment. Tila ang pagsunod kay Linfang ay ang tamang pagpipilian. Matapos ay cast ang nakakawasak na deployment spell, bumalik si Linfang sa kanyang silid para gumawa ng magagandang anteng-anteng gamit ang mga materyales na binili niya. Samantala, ipinagpatuloy ni Mui ang pagpapabuti ng kanyang spell sa pagdeploy ng ilusyon. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang tao sa labas ng bahay ni Linfang at pinalibutan ito. Ang pinuno ng grupo ay isang matandang lalaki na mukhang napakalakas. Si Zhou Tianmo ay nakatayo sa tabi niya. Nagdala sila ng maraming cultivator ng ika-8 at ika-9 na layer ng Zunqi kasama nila. Young Master. Sigaw ng ilang tao sa labas. Lumipat sila sa gilid para hayaang makadaan si Zhou Tianmo. Si Zhou Tianmo ay mukhang galit na galit habang sinabi niya. Nasaan siya? Sa kwarto niya, pero hindi namin makita ng malinaw dahil may ilusyon sa daan. Paliwanag ng isang tao habang tinuturo ang bahay ni Linfang. Tumanggo si Zhou Tianmo. Ang matandang katabi niya ay isang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi, ngunit hindi siya sapat na talento upang makapasok sa Huangqi layer ng walang mga buto ng kapalaran. Ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay walang masyadong pakialam sa kanya dahil doon. Si Zhou Tianmo ay hindi rin ganoon katalino, kaya hindi siya makahingi ng tulong sa kanilang mga emperador, ngunit ang taong ito ay nasa tuktok ng layer ng Zunqi at may puwersa na pinarami ng 1,000. Sapat na iyon para patayin si Linfang. Tara na, sabi ni Zhou Tianmo. Dumating sila sa harap ng ilusyon, ngunit itinaas ng matanda ang kanyang kamay at sinabing, Tianmo, sinabi mong alam niya na ikaw ay mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ngunit naglakas loob pa rin na salakayin ka. Tingnan muna natin kung sino siya. Ako si Dishu mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness, naparito ako upang batiin ka, kamahalin. Sabi ng cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi nang napakalakas. Kumunat ang noo ni Mui, sino? Lumabas si Linfang sa kanyang silid pagkatapos niyang marinig ang lalaking iyon. Malinaw na nakikita ni Linfang at Mui ang labas mula sa loob ng ilusyon sa kanilang makajos na kamalayan. Napakaraming tao ang dumating para batiin sila. Asar. Napakalakas na sabi ni Linfang, iniwan sina Dishu, Zhou Tianmo at ang iba pa na nabalisa. Gaano kakayabang? Dishu, ang taong iyon ay sobrang mayabang, kaya huwag kang maging magalang sa kanya. Pumasok ka na lang at patayin mo siya. Sabi ni Zhou Tianmo kay Dishu. Kamahalan, kung hindi ka lalabas, huwag mo akong sisihin sa pagpasok ko. Malakas na sabi ni Dishu. Walang sumagot sa pagkakataong ito, na lalong nagpahiya sa kanya. Malamig siyang umungol at pumasok sa ilusyon habang pinakawalan ng gintong banal na chi. Pero pagpasok pa lang niya sa ambon, inilipat siya sa ibang lugar. Deployment spell. Sabi ni Dishu, nababalisa. Bigla siyang bumangon sa hangin, sinusubukang takasan ang spell. Si Zhou Tianmo at ang iba pa ay sumunod sa kanya, ngunit ang kanilang makajos na kamalayan ay naharang. Isang deployment talisman at ngayon ito. Isa ba siyang deployment spellcaster? Tanong ni Dishu. Sinabi ni Zhou Tianmo na ang mukhang may sakit na binata na iyon ay malamang na hindi gumawa ng anteng-anteng dahil hindi pa sila nakarinig ng ganoon kalakas na deployment spellcaster sa rehiyon. Kung hindi ka duwag, lumabas ka at lumaban. Sabi ni Zhou Tianmo, naiinip na siya. Ikaw ay kumikilos ng walang ingat. Sabi ng isang boses. Pagkatapos ay biglang yumanig ang lupa at lumitaw ang mga marka sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang nakakatakot na lakas ang nagmula sa mga markang iyon. Mag-ingat ka, naramdaman ni Dishu na may paparating. Naglabas si Zhou Tianmo ng mas maraming gininto ang banal na chi, ngunit isang liwanag ang bumungad sa hangin at bumalot sa kanyang paa. Kinuha ng liwanag ang kanyang binti, ngunit kung hindi lang siya nakakilos ng ganoon kabilis, nabalot na sana ang buong katawan niya ng liwanag na iyon. Deployment spells na naman. Nag-aalala si Dishu, lalo na ngayong nakulong si Zhou Tianmo. Naputol lang ang paa niya, ngunit mahihirapan pa rin siyang gumaling. Barring that, kailangan pa nilang lumabas muna. Labas tayo. Galit na sabi ni Zhou Tianmo. Nagsimula siyang tumakbo, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi siya makalabas. Dishu habang sumisigaw. Kamahalan. Patawarin mo kami, pakiusap hayaan mo kaming umalis, pakiusap ko sa iyo.
Sabi ko nang aasar ka dahil pumasok ka, ngayon wala ka nang pupuntahan. Mahinahong sabi ni Lin Fang. May mahinang tunog, parang may nagsasara ng pinto. Namutla ang mukha ni Dishu. Dapat gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Zhou Tianmo. Pagkatapos, naglabas siya ng anteng-anteng at binasag iyon. Magagamit lang niya ang anteng-anteng na iyon kung siya ay nasa napipintong panganib. Matapos itong sirain, ilang malalakas na emperador ang darating at ililigtas siya. Sa labas ng deployment spell, mas maraming tao ang nagtitipon. Tara na at ipaalam kay Jin Chenjun. Tapos nawala sila. Sabay nito, ang ilang iba pang mga tao ay nagsimulang tumakbo palayo upang ipaalam sa kani-kanilang grupo na ang isang malakas na deployment spellmaster ay nasa kanilang teritoryo. Hindi nagtagal, ilang gintong banal na chi ang bumangon sa kalangitan at lumitaw ang isang silweta sa isang gintong robot. May nangahas na banta ang mga kabataan mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1590, Shattering Deployment Spell. Naka-crossleg si Jin Chenjun sa isa sa mga malalaking bulwagan sa Celestial Chi Castle. Mukha siyang nasa sabik pagkatapos niyang marinig ang ilang mga tao na nag-uusap tungkol sa isang deployment spellcaster na umaatake sa mga tao mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Ang galing. Sinabi mo na ang taong iyon ay maaari ding gumawa ng deployment spell talismans. Tanong ni Jin Chenjun. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata, pinatay niya ang isang cultivator ng ikasyam na layer ng Zun Chi gamit ang isa. Hindi ko alam kung siya mismo ang gumawa ng anteng-anteng. Sagot ng taong iyon. Tumanggo si Jin Chenjun at tumayo. Kung maimbitahan siya ng Celestial Chi Castle, magiging interesante iyon. Alam ni Jin Chenjun na ang pagkakaroon ng deployment spellcaster bilang isang kaibigan ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang, kaya agad siyang bumangon sa hangin nang hindi nag-aksaya ng oras. Sa sandaling iyon, sa labas ng bahay ni Lin Fang, ang gintong banal na chi ay baliw na humahagibis sa kalangitan. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo upang tingnan ang cultivator na nagpapakawala ng lakas na iyon, ngunit hindi nila maimulat ang kanilang mga mata dahil ito ay masyadong maliwanag. Isang emperador, isang malakas na cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Naisip ng karamihan. Sasalakayin ng taong iyon ang deployment spell ng direkta dahil si Zhou Tianmo at ang iba pa ay na-stuck sa loob. Maraming tao ang sumugod sa gustong manood. Ang deployment spellcaster na iyon ay labis na mayabang at hinahamak ang mga tao mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness, ngunit ano ang magagawa niya laban sa isang emperador? Sino ang nang-ahas na salakayin ng aking mga tao? Sigaw ng emperador. Hindi pa siya dumarating, pero pinakawalan na niya si Chi at galit na sumisigaw. Pagkaraan ng ilang minuto pa, sa wakas ay nakarating na siya sa langit sa itaas ng bahay ni Lin Fang. Nandito siya. Illusion Deployment Spell. Nilingga ng emperador ang paligid. Tumalon siya pasulong at naglabas ng nakakatakot na gintong mga ilaw na pumapalibot sa deployment spell. Ang mga cosmic energies kung saan nabuo ang deployment spell ay dahan-daang kumupas. Hindi naman ganoon kalakas ang deployment spell ni Muyi, halos kahit sinong emperador ay maaaring sirain ito kung susubukan nila. Galit na galit si Muyi nang makita iyon. Huwag kang mag-alala Master Muyi, kaya ko sila. Sabi ni Lin Fang na nakangiting walang pakialam. Mukhang nag-iisip si Muyi, pero ngumiti siya at tumanggo. Nagtataka siya kung bakit galit ang mga taong iyon kay Lin Fang. Alam niyang hindi sila gusto ni Lin Fang, ngunit iyon ang dahilan kung bakit siya nagsuot ng maskara at pumili ng bagong pagkakakilanlan. Hindi niya maisip kung ano ang layunin ni Lin Fang. Naalala ni Muyi ang kanyang chi at naglakad papunta sa kanyang silid. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Lin Fang ang isang emperador. Ang lupa ay patuloy na lumilindol habang ang illusion deployment spell ay unti-unting nalalagas. Sa wakas, ito ay nabasag, hinayaan ng mga ulap na gamulong sa mga alon at pinakawalan ng mga natigil sa loob. Si Zhou Tianmo at ang iba ay tumingin sa paligid, napagtanto na sila ay talagang napakalapit kay Lin Fang. Patayin siya. Sirain mo siya. Galit na sabi ni Zhou Tianmo. Dumudugo pa rin ang kanyang binti, at ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Ang malakas na cultivator sa kalangitan ay tumingin kay Lin Fang sa malamig na paraan. Naglakas loob ka bang salakayin ng mga tao mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness? Tanong ng emperador nang makita niyang naputol ang binti ni Zhou Tianmo. Kahit na mahina si Zhou Tianmo, siya ay direktang inapo ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Ang pananakit sa kanya ay katumbas ng pagpapahiya sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Boom boom. Isang nakakatakot na lakas ang nahulog mula sa langit. Ang mga mata ng emperador ay puno ng patay. Sumulyap si Lin Fang sa kanya at pagkatapos ay sinulyapan niya ang mga taong nasa tabi niya, napansin na naghahanda na sila sa pag-atake. Biglang bumaba si Lin Fang mula sa langit, pagkatapos ay kumislap ang mga ilaw, at ang mga nakakasilaw na marka ay lumitaw sa ilalim ng emperador na iyon at ng iba pa. Ang mga markang iyon ay naglalaman ng mapanirang demonyo at mga enerhiya ng apoy. Ang mga kakilakilabot na hiyawan ay naganap nang ang mga taong iyon ay agad na nagsimulang mag-apoy at maging abo. Tinanong ko bang umalis ka? Sinulyapan ni Lin Fang si Zhou Tianmo na tumatakas. Ang iyong kamahalan, ang iyong deployment spell ay napakalakas. Sigaw ng isang tao sa pagkakataong iyon.
Tumingon si Lin Fang at nakita si Jin Chenjun. Matapos siyang makita, lihim na napangiti si Lin Fang sa kanyang ulo. Napansin din ni Lin Fang na may ilang emperador na darating para manood. Ang emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay mukhang galit na galit. Inatake siya ni Lin Fang at ang kanyang mga tao. Si Zhou Tianmo at ang iba pa ay nabalot ng nakamamatay na deployment spell, at maaaring patayin sila ni Lin Fang anumang oras. Sa makatuwid, hindi agad ma-attack ng emperador si Lin Fang. Brother Zhou, isa kang emperador, kaya hindi mo kayang labanan ang mga nakababata, lalo na ang isang malakas na deployment spellcaster na tulad nito. Sabi ni Jin Chenjun, tumingin siya kay Lin Fang at siniyasat ang kanyang lakas. Nakapasok na si Lin Fang sa ikawalong layer ng Zunqi, kaya kinailangan niyang ukit ang kanyang mga banal na marka gamit ang mga abstruse na enerhiya. Siya ay magiging mas kakilakilabot pagkatapos makapasok sa Huangqi layer. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya isipin mo na lang ang sarili mong negosyo. Sabi ng emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Nakikisali si Jin Chenjun at alam ng emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness kung bakit. Gayunpaman, gusto niyang patayin si Lin Fang. Kung hindi pinatay ni Lin Fang ang mga tao mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness, maaari niyang malutas ang isyu ng mapayapa, ngunit ngayon ay huli na ang lahat. Ang mga mata ni Jin Chenjun ay kumikinang habang nakatingin kay Lin Fang at nagtanong. Kamahalan, gusto mo bang sumali sa Celestial Chi Castle? Ang emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay galit na galit matapos niyang marinig si Jin Chenjun. Kung sasali si Lin Fang sa Celestial Chi Castle, paprotektahan siya ni Jin Chenjun. Biz. Bigla siyang lumipad pasulong habang binalot ng mga gintong ilaw si Zhou Tianmo at ang iba pa. Hindi naintindihan ni Zhou Tianmo at ng iba pa ang nangyayari, kaya bumangon sila sa hangin. Pagkatapos nilang gawin itong 1,000 metro ang taas sa langit, sa wakas ay tumigil sila. Patayin siya. Sigaw ni Zhou Tianmo. Siyempre gagawin namin. Sabi ng emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Kamahalan. Sabi ni Jin Chenjun kay Lin Fang. Hindi ko hahayaan ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness na pumatay ng sinuman mula sa Celestial Chi Castle. Ang ipinahihiwatig ni Jin Chenjun ay na kung tatanggapin ni Lin Fang na sumali sa Celestial Chi Castle, hindi niya hahayaang may pumatay sa kanya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nakangiting sabi ni Lin Fang, iniwan si Jin Chenjun na parehong nagulat at nabigo. Nagulat din ang mga tao sa paligid. Si Lin Fang ay nakalusot pa lamang sa ikawalong layer ng Zunqi at kaharap niya ang isang emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Gayunpaman, tinanggihan niya ang proteksyon mula sa Celestial Chi Castle. Jin Chen, wala siyang pakialam sa'yo. Sabi ng emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness na nakangiti sa malamig na paraan. Pagkatapos, pinakawalan niya ang gininto ang banal na chi na nakapalibot kay Lin Fang at sinabing, siguro gusto mong magdulot ng sarili mong pagkasira. Matay. Naglabas ng puwersa ang emperador na pinarami ng 1,000 at inatake si Lin Fang. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng gintong banal na chi na naging isang matalim na liwanag. Madali niyang mapatay ang isang Zun Cultivator gamit ang matalas na cosmic energies na iyon. Kinamayan ni Lin Fang ang kanyang kamay at inihagis ang kanyang anteng-anteng sa kanyang harapan. Ang gintong banal na chi ay bumagsak dito, na nagdulot ng pagsabog sa hangin. Deployment Spell Pattern. Nalaman ng karamihan kung ano ang nangyayari. Ang mga marka ay naging mas kakaiba habang ang mga mapanirang enerhiya ng demonyong apoy ay bumagsak sa kalangitan. Si Lin Fang ay tila naliligo sa kanila. O hindi. Mukhang nag-aalala ang emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Nararamdaman niya kung gaano kapanira ang Demon Fire iyon. Naglabas siya ng mas maraming gintong banal na chi upang lumikha ng baluti sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang apoy ng demonyong iyon ay tila makabasag ng anuman. Hindi pa ganap na nabuo ang armor bago umabot dito ang pag-atake ni Lin Fang. Nalaglag ang armor at ang lakas ni Lin Fang ay tumagos sa kanyang katawan. Makapangyarihan ng mga nakakabasag na deployment spell, ngunit dahil nakakagamit lang ako ng mga abstruse energies para yukit ang mga marka, wala talaga akong magagawa. Isip ni Lin Fang, hindi. Galit na sigaw ng emperador. Kahit na makapangyarihan ng apoy ng demonyo, hindi siya nito kayang patayin sa antas niya. Gayunpaman, nasaktan pa rin siya ng mapanirang spell ng deployment. Kasabay nito, hinawakan ni Lin Fang ang kanyang anteng-anteng gamit ang dalawang kamay at sumugod sa kanya.